Katanungan mula sa kapatid natin Balik Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may katanungan po ako mula sa isang kaibigan ng bagong Balik Islam. Obligado po ba o pinahihintulutan ang pagsasagawa ng akika para sa mga taong pumasok sa Islam? Ano po ang tamang hatol dito ayon sa Islam? Jazakallahu khairan. Sagutin natin ito mga kapatid. So bismillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik kapatid, no? At na may pagpalain ka ng Allah ang iyong kaibigan sa kanyang pagyakap sa Islam at patatagin siya sa katotohanan hanggang sa kanyang huling hininga. Amin. Ang tanong na ito ay madalas ding itinatanong ng mga bagong Muslim o Balik Islam. Kaya mahalagang malinawan ang hatol nito ayon sa Quran, Sunnah at mga pahayag ng ating mga ulama. So kailangan bang mag-akika ang isang bagong yakap sa Islam? Bilang direct to the point na kasagutan, hindi obligado ang isang taong yumakap sa Islam na magsagawa ng akika para sa kanyang sarili. Hindi rin ito kinakailangan bilang kondisyon ng kanyang pagiging Muslim. May ilang ulama na nagsabing maaari niyang gawin ito kung nais niya. Ngunit ang mas malakas na pananaw ng maraming muhaqqiq na scholar ay walang obligasyon at walang particular na sunnah na nagsasaad na dapat mag-akika ang isang revert para sa kanyang sarili. So by the way, ano ang akika para sa mga hindi pa nakababatid? Ang akika ay isang sunnah na kaugnay ng pagsilang ng isang sanggol. Sinabi ng Propeta sallam, kullu gulamin murtahanun bi aqiqati tudbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma wa yuhlaqu ra'su. Rawahu Abu Daud at Tirmidhi. Ang bawat bata ay nakasangla sa kanyang akika. Ito ay kinakatayan para sa kanya sa ikapitong araw, binibigyan siya ng pangalan at inaahitan ng ang kanyang ulo. So makikita sa hadith ng akika ay nauugnay sa kapanganakan, hindi sa pagpasok sa Islam. May dalil ba na nag-akika ang mga sahaba nang yumakap sila sa Islam? Walang napatunayang sahih na ulat na inutusan ng Propeta sallam ang mga bagong Muslim na mag-akika o pinagawa niya ito kina Abu Bakar, Umar, Uthman, Khalid bin Walid, Amr bin al-As at iba pang yumakap sa Islam radiyallahu anhum ajma'in. Kung ito ay obligasyon o isang itinakdang sunnah para sa mga revert, tiyak na naiparating ito sa atin. Ang hadith na madalas banggitin, may isang ulat na ang Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa an nafsihi ba'da ma bu'itha nabiyan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-akika para sa kanyang sarili matapos siyang gawing propeta. Ngunit ang hadith na ito mga kapatid ay hinatulan ng maraming muhaddithun bilang da'if, bilang mahina o weak hadith. Si Imam Al-Baihaqi rahimahullah ay nagsabi ng ulat na ito ay hindi matibay. Si Syekh Albani rahimahullah ay tinuring din itong mahina, kaya hindi maaaring gamitin bilang matibay na patunay. Subalit mga kapatid, may mga ulama na kung saan ay nagkaroon ng iba't ibang tinatawag na pananaw. Sa unang pananaw, may ilang scholar na nagsabing kung nais ng isang tao na mag-akika para sa kanyang sarili at hindi siya naakikahan noong bata pa siya, maaari na itong gawin. Ito ay pinahintulutan ngunit hindi obligado. Ikalawang pananaw, ito mas malakas at mas matibay para sa akin. Maraming scholar nagsabi na walang sunna nagsasaad ng isang may sapat na gulang ay dapat mag-akika para sa kanyang sarili. Si Imam Malik rahimahullah ay hindi sumang-ayon sa ideya ng pag-akika ng isang tao para sa kanyang sarili. Syekh bin Baz rahimahullah at Syekh bin Uthaymin rahimahullah ay nagpaliwanag na walang obligasyon sa bagong Muslim na magsasagawa ng akika. So ano ang dapat gawin ng isang bagong Muslim? Ang higit na mahalaga sa kanya ay matutunan ng tauhid, matutunan ng sala, matutunan ang mga pangunahing obligasyon ng Islam, mapatatag ang kanyang iman. Hindi niya kailangang alalahan ng akika bilang kondisyon ng kanyang Islam. Okay? So bilang buod sa mga natalakay natin, obligado bang mag-akika ang isang bagong Muslim? Ang sagot ay hindi. Kondisyon ba ito ng pagiging Muslim? Ang sagot ay hindi. May sahih na hadith bang nag-uutos ito sa mga revert? Ang sagot ay wala.
Maaari ba niya itong gawin kung nais niya? Ang sagot, oo, ayon sa ilang scholar, bilang voluntaryong gawain. Ano ang mas mahalagang pagtutunan ng pansin? Tauhid, sala, at pag-aaral ng kanyang din. Okay? So kapag ang isang tao ay yumakap sa Islam, binubura ng Allah ang kanyang mga nakaraang kasalanan. Sinabi ng Prophet Sallam kay Amr bin al-As radhiyallahu an, ama alimta anna al-Islam yahdimu ma kana qabla? Rawahu Muslim. Hindi mo ba alam na ang Islam ay bumubura sa lahat ng nauna rito? Kaya ang bagong Muslim ay hindi kailangan magsimulang muli sa pamamagitan ng akika. Ang kanyang bagong simula ay nagsimula na sa kanyang pagbigkas ng syahada at taus-pusong pagtanggap ng Islam. Okay? Kaya naman, hindi obligado at hindi kinakailangan ng akika para sa isang taong yumakap sa Islam. Walang sahih na napatunayan na inutusan ng Prophet Sallam ang mga bagong Muslim na magsagawa nito. Kung nais siyang gumawa ng karagdagang kabutihan, maaari siyang magbigay ng sadaka o magkatay at magpakain bilang kusang loob na kawang gawa, ngunit hindi bilang akika na obligado o particular na sunna para sa mga revert. Okay? So, hopefully naliwanagan ka kapatid at ang iyong kaibigan. So, barakallahu fikum, wallahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to share.